Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin. Hindi ko na-explain na. Lagi naman natin ito ginagawa. Tingnan natin yung mga single, na ghost, may third party. Ganyan. Anong nararamdaman niya? Intention, behavior, action. Yung nararamdaman mo, kung may darating na bago, at yung need to aware. Vice versa tayo palagi Capricorn. Tingnan natin na iyong message, Oracle. Ayun na nga. Unappreciated, I felt like you didn't care. Yeah, may mga situation siguro magiging siguro minsan may mga time na feeling niya hindi mo siya pinakikinggan o hindi kayo nagkakaintindihan, baka mga ganun, misunderstanding. Yan, baka magiging cold yung isa o kaya mararamdaman niya na parang hindi siya appreciated mo or ikaw sa kanya. By this May 2026, Oyo, inseparable. Bulol talaga ako, no, di ba? Ayan, talaga ba? Kung kung kumbaga na dito yung point na kung magkaiba kayo ng edad o kaya naman LDR kayo or magkaiba kayo ng uri. Anong uri ate? Sabi ganun. Kumbaga langit ka lupa ako, joke. Mga ganun, kumbaga kayo is wala makapagpapahiwalay sa inyo. Parang nandun sa point na yun. Accept nyo yung bawat isa. Kumbaga nandun sa point, baliktad pa pala. And commitment. I want you to be a part of my future. Oh, mukhang may proposal dito Well, yung iba dito is married, no? Baka married na kayo, hindi na yung point of kinasal or ikakasal or sa iba is magkakaroon mga leveling up when they come in this connection. Mas more kayo magkakaroon ng connection to each other na handun yung point na yon sa iba sa inyo. Siguro ito sa mga nagkahiwalay ito. Yan. No? And then yung dito, congratulations kung kayo is single. Kung kayo is single, pwedeng nandun yung point na makikilala nyo na yung tao na para talaga sa inyo. Yun. Yung ganda ng card. Ganun. Dito anak sa palikati mami. Na siya sa abo na. Mukhang wala na makapaghihiwalay sa inyong dalawa, no? Nandun sa point na yon. And between the line, hidden meaning, speculate and implicit. Parang ang haba, alam mo kung ipo-focus ko to dito, ang haba-haba man ng panahon, dito pa rin ang dating. Kayo at kayo pa rin, parang nandun sa point na yun. Ang dami yung pwedeng madami kayong pagdadaanan o madami kayong pinagdaanan. At the end, magkikita kayo hanggang huli. Kahit magkaroon man yan ng distance, may distance man, or nandun yung point na may mga struggle man na mangyayari. Kayo at kayo pa rin. Pero syempre, handin yung matalakpasan nyo yung mga struggle in life. And surrender, letting go, release, give up, and patient. Okay, when it comes dito sa situation mo, is nandun yung point na may mga bagay ka na i-release. No? Or when it comes in this connection, talagang you surrendering off. Okay, magitiwala na ako sa iyo, ganyan-ganyan, give up na ako, okay, fine. Sa iba dito, siguro kung nagkahiwalay kayo, handun yung point na giving up na talaga ito, as in, na Pero ang nakikita kasi sa kanya, handun yung point kasi andito siya, handun yung point na nagkaroon lang talaga ng hindi pagkakaintindihan when it comes to this connection. Sa nakita ko dito, baka siguro nagkaroon ng pag-judge, or kung may third party, siguro may mga time na na-feel niya siguro na you don't care, palagi kang galit, or palagi kayo nang hindi nagkakaintindihan, kaya nag-give up siya, or nahandun siya, nagpunta siya sa iba. Pwedeng nahandun sa point na yun, yun na nakita ko dito. And syempre, sa iba naman sa inyo, yan, may mga dating talaga. May mga dating situation, with coming this
May 2026, baka anniversary nyo, baka lalabas kayo, kung sino man ang mga kasama nyo, kayong dalawa or may kasama pa kayo, mga ganyan, no? Sa iba naman sa inyo is meron kayong makikilala na bagong tao sa buhay nyo kasi this a meeting up. O kaya naman kung LDR kayo, baka this time magkakatagpo na kayo, magkikita na kayo, mga ganyan sitwasyon. O may magko-court talaga sa iyo, no? Kung iba naman sa inyo, siguro ito, di ba, yung mga kinasal na, o mga anniversary, mansary, mga ganong situation. So, iba dito, may nagkakagusto sa iyo, Capricorn. Yung mga single dyan, ha, baka, wag na yung double, ha, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, kung titingnan ko to, sabi mga third party, parang nahandun sa point na, magpo-focus na lang ako sa sarili ko, makikipag-meet na lang ako sa new person, mga ganong sitwasyon. Baka sakaling nahandun pa, makita ko dun yung love of my life, may nahandun sa sitwasyon na yun, no? Baka naman may mga date na kayo. Tingnan natin ang The Hidden Secret Oracle. Hidden to, ha? Ikaw ito or siya or someone. Ano yung hidden? Secret. Only you. Oh! Devoted, attached, and crave. Ay, ganun. Chika, yun na. Sabi ka, ingetera si ate. O, diba? San ka? Para may pumapasok na kanta sa akin. Just smile and then the first heartbroken. To cry. Alam mo yung kanta, hopelessly devoted. Yon. Ano yun yun? Yung kata na yun, baka connected siya sa inyo. No? And the shocking, turmoil, trouble, unexpected. Ibig sabihin is, by this May, is may mga shocking revelation, shocking situation, mga unexpected, mga ganyan, mga hindi naasahan, baka may mga ikakagulat, ikakabigla ka talaga, na pwede mangyari o maganap in this connection, no? Ooh! Ay, ganun. Kita niyo yan? Bawal sa bata, sabay ka din, no? Adoration, addiction, and infatuation. There's an obsession, ano, kumbaga. Ayun na nga po. Kung kayo is nakahiwalay nito, ayun yung point na, oh my God, hindi kanya makalimutan. Na-shock siya na, hala, parang ganun, hala. Ibang-iba si Capricorn sa ngayon. Parang nandun siya sa point na yun. Hindi niya in-expect, no, na kaya niya pala isurrender yung love life na to o yung kaya niya pala isurrender. Ikaw, the point na yun, no? Yun, nakita ko, o kaya naman, handun yung point na nakatagpo ka na ng iba, hindi niya in-expect na may better person na papalit para sa kanya. Hello, syempre, no? Sabay ka rin. Kung kayo naman, syempre, kung this May, kasi ang nakita ko to, may mga ganun situation. Siguro may mga dating situation, ano, kumbaga na doon yung ano ba yun? To become one, mga ganun sitwasyon, or merong mga, may mga ano, magiging more on lovely yung connection by this May 2026, ano, para sa iba. Kasi nandito siya, oh. Yun na nakita ko. Sa'yo. Kung sa single naman, yan, baka nahanto yung point of addiction to each other. Baka mararamdaman mo yung devotion nung ano nito. Ayan, oh, may clinging, oh. Ay, yan. Ganon. Obsessing din to, oh. Ganon. Mukha may mag-crave dyan, ha. Someone spying, oh. Someone is spying, Capricorn. Ikaw ba to? Or someone sa connected sa'yo? Anak, tingnan natin yung ano nararamdaman ko. Vice versa tayo, Kailangan na ano ko yung ano. Tapos na ba? Hindi pa ata. OMG, sorry. Okay, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn, vice versa. Nararamdaman mo kay Capricorn. Nararamdaman mo kay Capricorn. This May 2026.
Okay, nararamdaman niya sa'yo, vice versa. By this May, ang nakikita ko dito, pwedeng meron kayo mga mapag-uusapan na pwedeng magkaroon ng tampuhan, no? Sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin na yung point na may gusto siyang sabihin pero hindi niya agad masabi, mga ganon. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, nararamdaman niya sa'yo this May is nandun yung point of sadness. Sige lang, may pupo eh. Andun yung point of sadness na nakakaramdam siya ng lungkot dahil sa sitwasyon o paghihiwalay na ito, no? Nakikita ko dito, andun yung point na sabi niya is, I need you, ganyan. Yung lungkot and depression na mararamdaman niya. Sa'yo, kumbaga gusto niya ikaw kausapin, nandun sa point na yun, nandun siya sa doubting situation na ano, nararamdaman niya by this May, nagkakaroon siya ng doubt na bakit niya nagawa yun, ba't nangyari yun, nandun sa point na yun. Kung kayo naman is may third party relationship, by this May, ang nakikita ko sa may mga third party relationship, ayun may ano, sabi mga, may lungkot eh. Siguro nandun yung point na, syempre may third party, di ba? May third party, nandun pa rin yung point na magkakaroon pa rin naman ng ano, magtutuloy-tuloy pa rin naman yung doubt sa isa't isa. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng pagsisinungaling, ganyan. Magiging very sneaky pa rin, o kaya is, nandun yung point na may mga lungkot. Yun ang nakita ko. Baka malungkot ka sa mga sasabihin niya, o kaya sa mga gagawin niya, action and movement, mga ganun. Sa mga may third party, yun ang nakita ko. But parang ang daming ano, magaling yun. Sa mga wala naman third party relationship, sa mga walang third party, by this May, ang nakikita ko sa'yo dito na mararamdaman niya sa'yo, Capricorn, nandun yung point na tahimik lang siya pero may dadamdamin siya. Siguro papag-iisip lang siya, ganyan. Mararamdaman niya sa'yo, ganun. Parang, hindi pa ba? Ganun ba? O kaya magkakaroon ng tampuhan. O kaya is, nandun yung point na meron kayong mga pag-uusapan na situation na dapat, na noon, na pag-usapan nyo na mapag-uusapan nyo muli ngayon, pwedeng nandun sa point na yon. Ang nakakita ko dito. Pero hindi siya pag-away. Hindi ko nakikita yung away. As in, hindi. Baka handun din yung point of may paghihintay. No, ako nakikita sa iba sa inyo. Baka may hinihintay siya sa'yo, nasabihin mo sa kanya, or ikaw siya sa'yo, mga gano'n. May paghihintay din kasi ako nakikita. Yun ang mararamdaman nito. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. This May 2026, intention mo, taon na ako na kay Capricorn, intention mo. This May 2026. Kay Capricorn. Intention mo kay Capricorn? Eight of Cups, King of Swords, Nine of Pentacles, the Page of Cups, and the Hangman. The Magician, and the Wheel of Fortune, and the Devil. Okay, this month, May 2026, intention niya sa'yo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na ito, intention niya sa'yo, kung titingnan ko siya dito, nagkakaroon naman siya ng pag-iisip pagdating sa iyo, no? Intention niya kasi is handun yung point of handun yung faith nitong tao na to, na intention niya na kahit na gano'n yung nangyari sa amin dalawa, sana okay siya, sana masaya siya, sana good siya, sana makita niya yung the right person na para sa kanya, nandoon sa point na yon.
Yun ang nakikita ko sa kanyang intensyon. Intensyon niya is maging masaya ka talaga. Yung parang dahil hindi niya naibigay yung kabuuan na dapat na para sa'yo, maganda pa rin naman yung intention niya pagdating sa situation. O kaya handun yung point na sana naging okay ka na, sana naka-move on ka na, yung mga ganong sitwasyon sa mga nagkahiwalay. Kung kayo naman is may third party relationship, sa nakita, intention niya sa'yo this week. Intention niya sa'yo this week? Ang nakita ko kasi dito, baka bigla siyang may gawin o meron siyang biglang sabihin sa'yo or meron siyang biglang kang malaman sa kanya or may bigla ang mangyari na hindi mo inaasahan by this May na pwede ikagulat mo talaga o mabigla ka. Pwedeng nandun sa point. Ayan o, shocking. Pwede may mga ganong sitwasyon this May na maganap o mangyari na hindi mo i-expectin yun. Yun, pwedeng may ganon. Sa mga wala namang third-party relationship, intention niya sa'yo, syempre nandun yung point na to love you, no? Ando yung to give you love, the fulfillment, to give yung achievement na para sa'yo, yung mga ganong sitwasyon. Yun nakita ko sa kanya intention niya sa'yo. Handun yung faith pagdating sa connection na ito, no? Pwedeng handun yung point na intention na makinig siya sa mga bawat na sasabihin mo, mga ganong sitwasyon. Kahit na, kumbaga kung dati hindi siya ganong nakikinig at kung dati hindi niya talaga sinaloob yun, pwede ngayon this time intention niya is yung makinig na talaga sa'yo o yung gawin yung mga gusto mong sabihin sa kanya para nandun na sa point na yun. Kasi hando yung pag-value when it comes to this connection, no? Hando yung love valuing when it comes to, kumbaga I want gusto niyang ibigay sa iyo yung love talaga na deserve mo nandun sa point na yun. Sa mga walang third party. Yun na nakikita ko dito, ha. Kung may mga bagay na kailangan niya i-develop, pipilitin niya na i-develop yun. No, pipilitin niya na intindihin at gawin yun. Kumbaga nandun rin na yung point na parang hindi naman din nagmamadali ang bawat isa pagdating dito sa relationship. Ano ba? Siguro by this May is may mga more on magkakaroon ng mga developing situation when it comes in this connection. And tingnan natin ang behavior and action niya sa iyo, Capricorn. Behavior action, May 2026. Behavior and action niya po. Ace 10. Uy, gandara. Okay. Behavior action niya sa'yo, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, ang behavior action niya sa'yo, hindi ka naman niya kaya i-let go eh. Hindi ka pa niya totally nalilet go dito. As in, hindi. Kasi nandun pa rin siya sa natatanaw pa rin niya o tinatanaw pa rin niya yung nakaraan. Yun ang nakikita ko sa kanya. By this May, nandun pa rin siya sa point na they want to be stable, pero hindi pa siya makalaya-laya sa nakaraan. Kumbaga nandun sa point na yun, ano. Kung kayo naman is may third party relationship, by this May, ang nakikita ko dito is, syempre, hindi naman mawawala yung pagiging pasaway. Yung behavior niya pa rin sa'yo is pagiging pasaway. Hindi pa rin point na makakaramdam ka pa rin talaga ng pagdududa, tuloy-tuloy pa rin yun sa nakikita ko dito sa may mga third party. Andun pa rin yung point na aasa ka pa rin na baka sakaling magbago ang lahat na andun sa point na yun. Yan ang nakikita ko. Tsaka may mga time daw na malaramdaman mo na you feel rejected o kaya you feeling hindi mo siya maintindihan, hindi kanya maintindihan. Kung kayo naman is walang third party relationship, nandito yung point na by this May, may mga bagay na hindi nangyari. Action and behavior. Kung may mga bagay o sitwasyon na hindi naganap o nangyari sa nakaraang buwan o linggo man yan, this time magiging okay siya ngayon. No, sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga
new beginning. Kumbaga, ang behavior niya kasi sa'yo is maaaring may sasabihin siya sa'yong katotohanan or meron siyang nagkakaroon na siya sa kanya ng clarity para gawin yung mga dapat gawin na tama. Tama ba yung sinasabi ko? Parang nandun sa point, make things right. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Kaya behavior niya sa'yo is to give you love and support and gawin yung tama. Yun magiging behavior niya sa'yo. Being truthful na rin siya sa nakikita ko dito. Kung dati siguro medyo naging immature siya o kaya is naging careless siya o kaya nandun sa point na medyo pasaway siya. Baka this May is hindi na yun. Medyo may pagbabagong magaganap. Mararamdaman mo yung pagbabago na to pagdating sa kanyang action or behavior. Mararamdaman mo. As in, you feel it. Parang you feel it. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang nararamdaman mo sa kanya, Capricorn. Tandaan nyo palagi, is vice versa tayo. Anong nararamdaman? Bulol talaga ako. Alam mo yung kasi ba't ako nabubulol? Yung bibig ko, bunga nga talaga ate, ganun. Yung bibig ko kasi, ang daming gustong lumabas na words. Alam mo yung, sa sobrang daming gustong lumabas na words, nagsasabay-sabay sila. Nag-uunahan silang lumabas. Alam mo yun? Yung ganun. Nafe-feel nyo ba yun? Ganun. Ewan ko, bakit ako ganito? Parang, ewan ko, kasi kung ano yung pumasok ano yung ipinarinig sa akin ng intuition ko o nung guide ko, parang sabay-sabay gustong lumabas. Hindi naman pwede yun. Dahan-dahan lang. Take it slow. No, sabay ganun no. Tingnan natin, nararamdaman mo sa kanya, Capricorn. Sabi niya, Tawa ako dito sa mukha na to. What? Tingnan natin. Okay. We have the Lovers, Four of Swords, Face of Wands, Eight of Pentacles, and the World, and the 10. Okay. Okay, nararamdaman kung kayo is nakahiwalay kung kayo is nakahiwalay nitong taon na to, by this May, nararamdaman mo sa kanya, wala. Sabi ko, wala. Sabi mo, wala. Nararamdaman ko sana nakahiwalay na kami Kumbaga, andito na ako sa point ng buhay ko na, I'm okay, I'm fine. Kumbaga, mukhang naka-move on ka na, sa nakita ko. Kasi syempre, handun kasi yung point na talaga nagkaroon betrayal, binackstab ka niya, niloko ka niya, nagtaksil siya, di ba? And parang nagkaroon ka na kasi ng enlightenment, kumbaga. No? And then this time, parang you are moving on na rin sa point. Kumbaga, naibalik mo na yung dating ikaw sa mga nagkahiwalay dyan. Kung kayo naman is may third party relationship, this May, ang nakikita ko dito is andun yung point na mas siya yung nagiging dahilan para mas maging matatag ka sa buhay. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Parang mas naging strong ka pagdating sa naging connection sa connection na ito. Nakokontrol mo na yung sarili mo. Kaya mo na, kumbaga aware ka na lalo. Mas nagiging more on aware ka sa sitwasyon. Parang bahala na siya kung gusto niya ganito, gusto niya ganyan. Bahala siya, okay lang. Andun na yung point na yun. Ako nakikita sa iyo, no? Pwede rin kasi na meron ka ng pinagkakabalahan sa iba. Kung may mga third party kayo, di ba? O kaya maaari na doon sa point na may mga bagay ka na nagiging interesado kang gawin sa buhay. Kaya rin na parang nile-let go mo na lang din siya. Hindi man totally let go. Siguro nandun sa point na mas nag-focus ka lang talaga sa mga interest mo sa buhay this time. Kung wala naman kayong third party relationship, this May, ang nakikita ko dito sa iyo is magkakaroon kayo, para alam mo yun, there's a new situation happen into your life na may mga excitement, may mga new beginning, by this May mga matatapos na o may pagtatapos na sitwasyon, nandun na kayo sa point na yun, para mas nagtiting kayo sa bagong liwanag or bagong pag-asa ng buhay. Nandun sa point na nagkakaroon ng brightness sa iba by this May. Yun ang nakita ko. Baka nga magkakaroon kayo ng mga union o kaya is mas
mga bagay na mas magkakaroon kayo ng same interesting situation, mga gano'ng sitwasyon. O kaya may mga point na magkakaroon kayo ng excitement or may excite ka sa kanya, may excite siya sa'yo, or may mga gagawin kayo na exciting situation sa iba sa inyo. Yan, kung ano man yan, no? Baka may mga traveling kayo o kaya naman is may mga union situation na handun na yung point na yon. Kumbaga, when it comes in this connection, na handun yung pagiging matatag na connection ng bawat isa sa mga walang third party po, no? Tingnan natin sa mga bago. Uy, ito na natin. Ito tayo. Sa mga single, as in single ha, sa mga single as in. Sa mga single po na Capricorn, may bago man darating sa iyo? Ayun o. Ayun na nga. Bagong darating sa kanya. Okay, bagong darating sa iyo. Yes, meron. Pwedeng nakakausap mo na siya or pwede rin na parating ito, no? So, nakita ko dito. Yes, may bagong tao ako na nakikita dito na interesado naman talaga siya sa iyo o interesado ka sa kanya. Andito yung point na bakit kaya ganito? Kasi nang nakikita ko kasi sa kanya meron siyang hindi ko alam kung ikaw eh. Siguro kasi bago. Pwedeng kasi bago lang kasi kaya handun pa yung point na hindi pa full of trust to, no? Sa nakikita ko dito. But still, mararamdaman mo na yung peace of mind when it comes sa pakikipag-usap sa kanya o kaya kung nagte-text-text kayo, ganyan. Mararamdaman mo yon sa kanya. Makakaramdam ko sa kanya na gano'n. Pero mararamdaman mo din na parang may ano siya, parang meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Gano'n. Pwede itong tao na to is medyo may problema ata siya sa trabaho or sa pera. Or maybe, sa iba naman, itong tao na to, vice versa tayo kasi interesado siya sa'yo, hindi ko lang alam kung medyo ma-pride itong tao na to, ano? Pwedeng ikaw rin kasi ito or siya, no? Handun yung pagiging pride. But still, kaya niya kontrolin yon. Alam mo yun kasi minsan yung pagiging ma-pride. Halimbawa, wala siyang pera, pero sasabihin niya, I'm okay. May pera naman ako. Mga ganon. Kumbaga, may mga, siguro kasi getting to know each other pa. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Kaya sa mga single, yes, may darating sa'yo. Pwedeng sa iba sa inyo is ibang lahi ito, o kaya naman baka may nakakausap na kayo, ganyan, o kaya naman itong tao na to is hindi na, mag-ingat ka pa rin, baka hindi kasi siya single, di ba? O kaya naman single man siya, still connected pa siya sa ibang tao. Kaya medyo ingat ka na lang din, kasi medyo, ang nakita ko rin dito is, magaling din kasi siyang magsalita. No? Yun na nakikita ko dito. Ingat na lang, di ba? Baka ikaw rin naman to. Ano ka pa rin, maging aware ka pa rin. Pero kung may darating, yes, may darating. Awareness. Awareness. Ayun o. Okay, when it comes sa awareness mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, syempre Capricorn, ang sinasabi sa'yo is, basta wag mo lang kakalimutan yung boundary mo, no? Kailangan, you need to put a guard din pagdating sa iyo. Kumbaga, hindi give all, no? Wag ganon. Ang nakita ko dito, yun na magiging aware ka sa nakikita ko dito. Syempre, wag mo kakalimutan talaga yung sarili mo, palagi. Di ba? Huwag mo kakalimutan palagi yung sarili mo, you need to be aware, ganyan. And maging aware ka rin kung tong tao na to, o yung makakausap mo, o yung kukonect sa'yo, o yung karelasyon mo, maging aware ka rin sa feelings niya, or sa feelings mo, gano'n na sa point, or sa sarili mo is the best. No? You need to see the fact of the situation. Kumbaga, hindi pa bigla-bigla,
Hindi hindi dahil sa sino yung tama o sino yung mali sa sitwasyon na when it comes sa mga connection. Kumbaga mali ka, ako yung tama. Walang tama at mali when it comes kasi sa connection, ano. Ang the best point kasi dito is you need to see the fact of the situation. Bakit ba naging gano'n? Bakit ba naging ganyan? Ano ba yung pinaghugutan? Ano ba yung pinanggalingan? Ano ba yung cause? Ano ba yung ganito? You need to see the fact of the situation para mas magkaroon talaga ng growth or development or mas makita yung pagmamahal at pagpapahalaga ng bawat isa. Yun ang magiging aware ka talaga palagi, no? Yun. Siyempre, kung may mga bagay na talaga na dapat i-cut, alisin, i-let go, baguhin, i-develop, gawin, i-renewal, gawin, no? Yun ang pinakadapat sa lahat para mas maging maganda at banayad talaga yung mga koneksyon sa buhay. Always have a faith. Yun ang pinaka-the best. And siyempre, value, no? Values. Kailangan nandun yung value to each other and value sa lahat ng koneksyon. Arigato namaste, God bless.